Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Mga ka-trouble, nagsimula na kahapon itong laban ng Gilas Pilipinas at nagsimula na rin ang FIBA World Cup dito po sa ating bansa, sa Japan at sa Indonesia. Yon, mga ka-trouble, magandang naging laban kahapon sa FIBA. Unahin muna natin ang panalo ng Australia against sa Finland. It was 98-72. At nanalo rin dito ang Montenegro over sa Mexico with 91-71. At tinambakan naman ng Latvia itong ating Asian rival na Lebanon with 109-70. So naglaro po dyan si Wael Arakci at hindi naging maganda ang team or ang play ng Lebanon. At ang Germany naman ay tinalo ang Japan sa kanilang bansa. 81-63, pangunguna of course ni Mo Wagner at of course nitong ni Dennis Schroeder. At ang Lithuania ay tinambakan din ng Egypt with 93-67. At ang isang magandang laban din about sa Canada at saka sa France, kaya lang tinambakan ng Canada itong France 95-65 sa pangunguna ni Shea Gilchrist Alexander. At ang huling laban, ito nga po ang ating inaabangan after 4 years dahil minsan lang po mapunta dito ang World Cup. So every 4 years po ito at ngayon lang po ulit tayo nakapag-host. At ang laban natin against sa Dominican Republic. So masamang balita mga ka-trouble sa atin, mga kababayan, na natalo po tayo kagabi sa score na 87-81. Pero maging maganda ang laban dahil first hanggang fourth quarter talagang dikit ang laban. At natuwa po ako mga ka-trouble dahil nakakasabay ang Gilas Pilipinas dahil sa pangunguna of course ng ating naturalist player na si Jordan Clarkson. Pagdating ng fourth quarter, doon na po tayo nagka-problema dahil sa 3 minutes ng laro sa fourth quarter, na-fouled out itong si Jordan Clarkson dahil sa isang offensive foul na tinawag sa kanya ng referee at hindi makapaniwala sa JC dito dahil napakanipis din naman na taga ng tawag. So kaya noon nawala ng offense ang Gilas Pilipinas at di na sila nakapag-play. Yun nga, at wala pong naging sagot dito si Chota Reyes about sa pagkawala ni Jordan Clarkson kasi talagang nawalan po tayo ng opensa at kumpiyansa na tumira. So sana pinasok dito si CJ Perez or Kipa Ravena para magkaroon po tayo ng magi-score or ang scoring threat kasi tagang si Junmar Fajardo at Dwight Ramos lang po ang nandoon na pwedeng umiscore. So medyo malaking tago ito sa Gilas Pilipinas. However, magandang accomplishment pa rin ito kasi nahirapan talaga itong Dominican Republic, lalo na ito si Karl Anthony Towns na tumapos ng 26 points at 10 rebounds at most of his points ay nanggaling sa free throw line. So naging maganda rin ang depensa ni AJ Edu dito. Kahit di po nakapagdala si Kai Soto, nagawa pa rin nila ma-contain or at least mapabagal itong si Karl Anthony Towns dahil sa free throw po talaga siya bumanat. So bali ang 15 free throws po ang kanya ibinato. At kung titignan niyo ang field goal ni Towns, hindi naman ganun kataas lalo na sa 3-point lane o 3-point line. So maganda pa rin itong laro ng Gilas Pilipinas. At kung titignan natin ang team standing, nanalo pong Italy nga kahapon. So 1-0 na po ang Italy at 1-0 na Dominican Republic. Pero kung titignan niyo po laro ng Italy at Angola, medyo beatable naman itong Italy kaya may pag-asa pa rin ng Gilas Pilipinas na matalo ang Angola at ang Italy kung ipapakita natin ng parehas na intensity ng ginawa natin kahapon. So magandang laro yan at magandang ating depensa. Sana lang magkaroon ng adjustment si Coach Chot Reyes kapag nakaupo si Clarkson, sino nang i-score sa Gilas. So kailangan magkaroon tayo ng second option or third option maliban kila Dwight Ramos at Junmar Fajardo para mas maging mahirapan ng ating mga kalaban kung sino ang babantayan nila. So ang next game ng Gilas ay sa Linggo, August 27 or bukas, ayan po sa ganap na 8 p.m. So doon pa rin po ito gaganapin dahil talagang kahapon pala nagkaroon ng history ang Gilas Pilipinas sa FIBA na pinakamaraming taong nanood. Ito ay umabot sa 38,115 ang bagong world record dito po sa ating bansa. Kaya we are really proud pa rin sa ating Gilas Pilipinas dahil ang last po nito ay nasa Canada na may 32,000 po. Yan yung nanood doon. So talagang malaking event ang nangyari kahapon at patitignan niyo dumalo rin po ang ating presidente at ang mga leaders ng bansa at ang mga FIBA organizers na Dirk Nowitzki. So nandun po lahat sila at talagang star-studded po ang Philippine Arena kahapon kaya malaking bagay pa rin sa ating bansa at nakikilala na ang bansang Pilipinas sa buong mundo. So supportahan po natin ang Gilas Pilipinas at try natin magsuot ng kulay blue, yun po ang sabi nila, para bukas ang mga pupunta po doon sa Philippine Arena para manonood sa ating Gilas Pilipinas. So, bigay ko na rin pala ang box scores ng ating Gilas Pilipinas kahapon. Ang Gilas ay gumawa ng 81 points. Ito pinangunahan ni Jordan Clarkson with almost triple-double, 28 points, 7 rebounds, 7 assists.
At meron din nagawa si Junmar Fajardo, 16 points, 7 rebounds ating pinaka-consistent. At si Dwight Ramos, then ay gumawa ng 13 points, 6 rebounds, and 2 assists. Samantalang si AJ Edu did a very good job, of course, of defending Karl Anthony Towns. Tumapos ng 7 points, 5 rebounds. At si Pugoy na gumawa ng 6 points at 4 rebounds. Scottie Thompson with 5 points, 1 rebound, and 4 assists. At si Rez Abando naman tumapos lang man ng 2 points dahil ilang minutes lang siya naglaro, maybe 2 minutes. At itong si Japet Aguilar may 2 points, Ravena 2 points, Malonzo hindi po nakascore. At si Kai Soto dahil 1 minute lang siya. At first, si Perez na hindi pinaglaro. Ilan po, mga ka-trouble. So ano man sabi niyo sa ating Gilas Pilipinas? Kakayanin ba natin ang Angola at ang Italy sa mga sunod na laban? Paki-comment lang po sa baba at isa-isahin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.